Na ano, napadala ka na lang isa. Ano, nasundan lang na. Ang beses napadala ka. Ikaw po, ano, sa motor. Jet pinahilkan. Jet mo. Pinadala ko ng pira. Oh. Itong unggoy ng mga unggoy mo. Kumain yung unggoy mong bana. Kain sabing. Ang unggoy, uminom na tubig. Nagpinaguitan, nagpapagod, nagtitinda na saging. Si Janice Miones, 37 years old, banana vendor po siya, idol. Nirereklamo po niya, idol, yung kanya pong misis na sumama sa iba at ganun din po ang kanyang biyanan na sinasabihan daw po siyang mukhang unggoy. Duda na rin daw po siya na hindi po niya anak ang kanilang pangalawang anak dahil mismong kuya daw po ng kanyang misis ang nagsabi at umamin daw po sa kanya. Aray ko. Mr. Miones. Opo sir, magandang hapon po sir at Rapitol po. Opo. Nasaan po ngayon si Rowelyn, sir? Nandyan sa Manila po. Mga kareaksyon na ako'y pangutana para ninyo. Unsa kaha kung ang tao nga dapat unta ang pinaka-safe nimo maupo di ay ang tao nga makahatag og pinakasakit nga words sa imong kinabuhi. Kay usahay dili man physical violence ang pinakasakit, usahay pulong ra. Pulong nga giingon during anger, pulong nga giingon as a joke, pulong nga para sa uban binuang ra. Pero unsa man kung kadaghan na kaayo nimo nadungog nga eventually ikaw na mismo ang mutuo nga tinuod to. And here's the scary part. What happens when trust inside a family starts to disappear? Ang simple nga pangutana mahimong suspisyon. Ang simple nga aksyon mahimong misunderstanding. Ug ang ordinaryong disagreement mahimong dako nga conflict. Pero mas importante pa gyud, unsa ang mahitabo sa mga anak nga nakakita ug naka-feel sa tensyon sa ilang kaugalingong balay. Mga kareaksyon, dili nato ni tan-awon para mangita dayon kung kinsa ang dautan ug kinsa ang sakto. Atong lantawon ang video unsay mahitabo sa human mind kung love, anger, humiliation, trust ug family conflict mag-abot sa usa ka situation, because sometimes ang family conflict dili lang makaguba og relationship, makabilin pud kini og emotional wounds nga dugay kaayo mawala. So watch this story with me and let's try to understand the psychology behind the reactions, the words, the broken trust, and the pain. I'm not here to judge anyone. I'm here to understand the behavior, because psychology is not about judging people. It's about understanding people. So let's continue to watch and we will make a psychology reaction analysis at the end of this raw video. Iniwan po kayo, sir, at meron ang kinakasama kayo dito sa Manila. Opo. Kayo, sir, nasaan kayong lugar ngayon, sir? Nandito sa Caloocan, Siranueva, Bagumbong. Kasal po kayo na, sir? Kasal kami po. At nilalait po kayo, tinatawag kayo mukhang unggoy nitong nanay. Oo, nilalait ako. Pati yung asawa ko po, nagsasabi din niya mukha akong unggoy po. Wala akong pag-aralan. Ugo daw ako po. May ebidensya po kayo, sir, na siya po'y sumama na sa ibang lalaki? Opo, hindi lang yan ang isang lalaki yan po. Oh, ayan yung picture. Naku, ebidensya nga ito. Kausapin natin si Rowelyn. Ayan na nga, yung bago niya lalaki. Ma'am Rowelyn. Ay, hello po. Una, ma'am, wala kang karapatan na manlait ng tao. Kahit na maganda kayo, ma'am, dapat di kayo nanlalait ng tao. Ano po? Opo. Anyway, madam, bakit mo iniwan tong si Sir, pati yung inyong anak, nasira tuloy yung kinabukasan dahil po sa ginawa niyong pang lalaki? Eh kasi naman po pag nagpapadala po siya ng pera, kinikwenta niya po eh. Natural, kinikwenta niya para i-budget mo na maayos yung kanyang pinagpapaguran bilang isang banana vendor, di po ba? Opo. O yun naman pala eh. Magkano bang gusto mong support ibibigay niya sa iyo na sweldo niya? 1 milyon, 1 buwan? Hindi naman po sa ganon kasi pag yung mga pinapadala niya po napupunta naman po sa bahay. O, yun naman pala, ma'am. Siyempre na... Pero bakit makakarinig ka pa po ng ng mga masasakit na salita? Kayo nga po nagsasalita niyan masakit, tatawagin siya ng unggoy? O, napatigil kayo, ano? Ibig sabihin, kayo po nalalait, hindi po siya. Anyway, sir, gusto niyo po kausapin si Mrs.? Gusto ko lang po, kakulong ko yan po sa ginagawa ng kalukuhan niya sa akin po. Kasi Eh, bakit nagaganyan ka? Nag-ausap naman tayo, nag-ausap na tayo ng Ikaw pa nga yung tumawag sa barangay na makipaghiwalay ka sa akin. Sige sa akin yung pangalawa po, si Rapitol po. Sir. Yung pangalawa. Sabi niya, ma'am, pangalawang beses na daw po kayo ng lalaki. Not once but twice.
Ma'am, ito pong pangalawang lalaki niyo po. Saan niyo po nakilala, ma'am? Doon po sa probinsya po. Ilan taon na po itong lalaki? 23 po. Pwede mo malaman kung anong trabaho niya, ma'am? Wala po. Wala. Walang trabaho. Samantala itong mister mo, may trabaho. Banana vendor. May pagmamalaki mo. Legit yung kanyang trabaho. Marangal. Di ba, ma'am? Anong pangalan po nitong bago niyo pong boyfriend, madam? Nung ano po, nung nasa picture po, matagal na po kami wala, bago lang kami nag-ano din. Tapos nung November, wala na po kami niyan. Pero anong pangalan po nitong boyfriend niyo? Christian J po. Ilang buwan po kayo nagsama ni Christian J, madam? Hindi po kami nagsama. Ano lang? Ano lang po, parang mag-shota lang po. Shota lang. O sige, ilang beses po kayo nagmotel? Wala, hindi naman kami nag-hotel. Siyempre, saan yung ginagawa yon? Sa may tabing ilog o sa mga damuhan? Nung time na po yan is birthday po ng parang tiyahin niya po. Okay, so saan niyo po ginawa yon? Sa bahay ng tiyahin niya? Opo. Okay. Baka ilang beses niyo po ginawa yon sa bahay ng tiyahin niya? Unang bis lang naman po. Once yung lang? picture lang. So once lang kayo tapos hindi na ulit? Hindi po kami Hindi ko kayo nagtalik? hindi po. Kiss-kiss lang? Oo, parang, hindi naman po. Okay. Yung una po, sige, itong pangalawa, wala. Yung una po, ma'am, ilang beses kayo Wala din po. Wala? Kiss-kiss din ulit? Opo. Mukhang mahirap ata paniwalaan yan, ma'am. Wala maniniwala po sa inyo. Nakikipagrelasyon kayo, ibig sabihin, naka two-timer kayo, wala man na nangyari. Papayag ba naman itong mga lalaki? Alam naman natin, yung habol ng mga lalaki mo sa'yo, alam mo naman, di ba? Opo, alam naman po, pero wala po talaga. So, ibig sabihin, hindi mo sinurrender si Bataan? Hindi po. Sir, Opo. meron ba kayo ebidensya, bukod dun sa litrato, mga pag-uusap nila na sweet sila, na sinasabi doon, masarap ka, sorry, wala mali siya na to masarap ka, isa pa, yung mga ganon, kasi pwedeng gamitin ebidensya sa korte. Pangalawa po, hindi yan sa akin po. Sabi ng kuya niya po. Kuya mismo nagsabi. Opo. Okay. Kaya lang, sir, pagdating sa korte, papayag ba yung kuya magtestigo laban sa kanyang kapatid? Opo. Nako, patay ka ngayon, misis. Yung kuya mo mismo magtitistigo laban sa'yo. Ibibinta dapat yan po eh. Ano po? Ibibinta dapat yung bata na buntis siya. Bibinta niyang 35,000 sa hulo. Nako. Ma'am, ibibenta mo sana yung bata. So, child trafficking po yan, ma'am. Ito na, may kaso ka na, yari ka na. Mrs. Child trafficking po yan, yung magbebenta ka ng bata. Pwede ka na makasuhan dito. Wala naman po kami sinabi na ibenta. Ayan na, yung kapatid mo mismo magtitisigo laban sa'yo. Patay ka ngayon. Saka yung kapatid niya kumuha sa kanya sa lalaki. Waling lalaki ko. Hindi naman si kuya yung kumuha sa akin, sila mama naman sa sila papa. Hindi ako naniwala sa iyo. Hindi naniwala. Bakit? Sumusuporta ba si kuya sa amin? Hindi naman. Ay, ginagawa mo kasing kalukuhan ako. Mukha mo kong tanga. Unggoy ba ako? Lahat-lahat ginawa ko. Ang sabi mo, birthday mo, ulang kita. Bahay. Magpadala ako ng pera. Ang tagal mo naman umuwi sa Maranding. Kaya pala, nandun yung lalaki. Kausapin mo natin itong si Bianan, si Nanay Rowena. Nanay Rowena. Si Binan. Sir. Okay. Bakit po nyo nilalait itong si Jeans? Tinatawag niyo po siya unggoy? Wala naman kami naglalait sa kanya, sir. Siya lang ang nagsabi sa amin, sir. Ganyan. Wala kami nagsabi sa kanya, sir. Kung sabi mo sa kanya unggoy, hindi naman nagsabi kami sa kanya, sir, unggoy. Alam niyo ba, ma'am, na yung inyo pong anak ay lalakero? Madam? Dito, sir, dati, sila naghiwalay. Pagkatapos, sabi niya, mama, magtrabaho ako. Ang mga bata nandito sa amin, sir. Sabi man niya, maghanap na lang daw ng pera para magbuwikan daw, sir. Para maghanap ng pera para pambili ng gatas, sabi niya. Pinagtrabaho ko ng anak ko, maghanap ng trabaho para magbili ng gatas. Sandali, bigla natawad si siya. Nagulat ako, may biglang sumingit. Ayun na yung kapatid. Okay, sige. Kausapin natin. Hello, ayan. Hello, sir. Usilito. Kuya ni Rowena ito. Okay. Ni Rowena. Maganda nga po, sir. Sir, totoo ba, sir? Magtitistigo kayo laban sa inyong kapatid? Opo. Tapos ng boxing. Finished na. Desisyon ba yung yan? Kasi yung ginagawa ng kapatid ko, hindi ko na kaya eh. Ano po yung mga ginagawa ng mga kapatid nyo na hindi nyo po nagustuhan, sir? Wala lang din sa mga lalaki. Kasabi, di ba? Ang mataglag ng sir, kung bakit pa nag-upload sa Facebook, yung mga picture na yan. Okay. Pero sir, meron po kayong ebidensya at kayo po yung mga kapagtistigo na ito pong kapatid ninyo ay nanlalaki at nakipagtalik sa lalaki at tumira sa Pero lalaki. wala akong may makita sa yung ganyan. Pero kayo po sir, meron kayong first hand information na ito pong kapatid ninyo ay nakikipagrelasyon sa isang lalaki. Kasi inaamin na mga kapatid ko yan eh. Nung tumawag yung bayaw ko ng isang araw, tagal na lang alam. Tagal ko na rin alam yun. Okay. Kaso, nakita mama ko, tuntin-tuntin sabi eh. Kasi yung kasalanan ng kapatid ko, tinatakpan niya. Okay, tawagin mo si Atty. Garrett, tanong natin kung pwede ito. So, si Joselito, yung kapatid, magtitisiguro siya na yung kanyang ate ay naglalandi sa mga lalaki at magtitisiguro rin po kayo, sir, na ito inyong kapatid sumama po sa dalawang lalaki na. Tama? Sir, tumatawa si sir. Ba't tumatawa si sir? Ha?
Saging. Punggol. Punggol pala po eh. Okay, punggol. Marunong mga pambira, mga pamilya. Correct. 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 Wow. Yeah, hindi. Ulang pa po doon. Marami pa. Okay, sir. Okay na, sir. Okay, sir. Ano, sir? Bigay ko na sa bayo, sir. Opo, basta't kayo po magtitestigo sa ano po, pwede yan. Opo. Oo. Okay. Nanay Rowena, Opo, sir. magtitestigo yung isa niyong anak laban po doon sa inyong Scarwilin. Nasa lang sa kanya, sir, kay mahala na siya, sir, ganyan siya sa kapatid niya. Sige, patistigo, sir, kung gusto siya. Mapipriso tong kapatid niya, mapipriso po yung anak niyo. Ewan ko sa kanya, sir. Sabihin lang ko sa asawa ko, sir, mamaya. Oo, Rowelyn, Po, hello po. mapipreso ka, makukulong ka, kasi magtitisigo ng kapatid mo, meron ng ebidensya, meron ng witness. Oh. Ganun. Ay, ganun yun eh. Yan ang kapatid mo, kasama ni, Jeans. Patay ka ngayon. Kanina, walang ebidensya kasi sabi mo hindi kayo nagtalik, etc. etc. Pero may tatayong testigo, tatanggapin ng korte to dahil kapatid mo mismo. Buti sana kung kapatid ni Jeans, kapatid mo mismo to, bumabaliktad. I'm sure, paniniwalaan to ng korte, makukulong ka. Wala siya, kung titistigo siya, kung ano sabihin niya. Kaya pag tumistigo siya, makukulong ka. Paano yan? Gusto mo usap kayo? Sir Jeans, tingnan natin, baka maayos pa natin to. Hello po. Bakit? Ano ba sinabi ni Kuya? Yung bata kasi, hindi yan sa akin. Gusto ko, tayo dinitis ko yan para malalaman. Bakit? Ginastusan ko naman, tinanggap ko na anak ko yan, pero ginagawa mo pala akong kalukuhan. Hindi naman ako nakulang sa iyo eh. Bakit ikaw lang ba may mali? Ano Ikaw lang ba kakamali ko? Isipin mo naman, ginastos ko lahat, pinibilihan kita lahat kung anong hinihingi mo. Tapos anong itukli mo sa akin, ganon? Bakit? Porque ikaw nagbubuhay sa amin? Parang Talaga ako nabubuhay sa iyo. Bakit? Mayroon ka bang ibubuhay sa akin? Mula nung umalis ka, pupunta ka na sa Zamboanga City. Bakit? Nung nagsakit yung anak mo, nagpapadala ka ba ng pira namin? Wala. Nung naglaba pa tayo sa suba, tinubso mo pa yung bata sa ilog. Sinubsob. Wag, maniwala ka. Ayaw mo maniwala no, na tinubso mo yung anak mo. Sabi pa ni Tonton nga, ma, tanungin mo si Inday ma, kay sinubsob yung security. Ano pa bang hinahabol mo? Di ba nag-usap na tayo? Ikaw pa nga may sabi. Sandali lang ha, pagbigyan natin, sandali po sa kayong dalawa. Pagbigyan natin si, kanina may gusto sabihin, kanina pa si Nanay Rowena. Nanay Rowena, si Nanay Rowena, Itong unggoy mo ha. Unggoy mo. Kumain unggoy mong bana. Kain saging. Unggoy lagi. Pero Ano po sabi? wala akong nakulang sa inyo. Kahit anong pira, urat-urat, padala ko. Sabi mo, padala ka ng pira, padalahan kita. Anong ginawa mo? Kumuha ka ng maaga, tapos uwi ka hapon. Ano hapon? Huwag kang magsinungaling. Hapon daw. Huwag kang magsinungaling. Pag tumawag ako, patayin yung cellphone, tapos pag kayo nang kailangan ng pira, saka tutawag kayo, magagalit pa kayo kung matagal mag-ulog. Tatawag ako sa email, ma'am, ulugan yung matawag ko. Bakit? Ikaw lang ba dapat entertainin? Kasi may mga dalawa yung inalagaan ko. Yan ang Away pamilya, bakit sinasabi mo bakit mo ginawa yun? Away pamilya lang, hindi sa ganun na mga babae, mga lalaki kita. Kaya na lang laki. Ako, makita ba mo, may babae ba ako? Diba? Mukha akong unggoy, walang babae ng tuwatato sa akin, mukhang unggoy eh. Nag-post ka nga sa Facebook, may gusto ka namang babae, bakit ay alam ba ako? Malam mga po, akong post sa Facebook na babae, Bakit pinupos. ay alam ba ako? Wala akong pinupos, kaya hindi ako bilinda. Kasi nung nagkausap kami, pinapalaya na niya ako, di niya ako pakikialaman. Bakit? Ano ba siya kausap ata? Hindi yan totoo, sir. Sabi mo, uwi ka na dito. Pinauwi ako sa non-sir kami. Ako uwi. Tapos na lockdown. okay. Kaya nang sa aking unggoy na. Malata ng unggoy. Siya naman, noong araw naman po kaming nagkalabuan. Siya pa nga yung tumawag sa kapitan, pinapahiyakan niya ako sa kapitan. Siya na yung nakipaghiwalay sa akin. Bakit ngayon? Anong nangyari sa'yo? Ikaw yung nakipaghiwalay. Binaliktad mo ako? Ikaw nag-tip sa akin. Ay, maghiwalay na tayo kasi naguluhan ako. Sabi ko, bakit nabigla ako? Sabi ko, nabigla ako. Ang sakit mo kasi Bakit magsalita. mo ginawa yun? Sabi ko, bakit naghiwalay ka sa akin? Yung text mo, ipinulungan ko sa mama mo. Kay Gaga, sino kapatid mo, pinurmal ko anong text. Sabi mo, lumayas ka dito. Tanong ako sa mama mo. Kasi masakit ka magsalita. Pinagsabihan mo ako na magbenta na lang ako ng puri para may panggasas ako. Bakit mo ko sinasabihan ng ganyan? Bligyan puri. Hindi totoo yan. Pumunta ka ng Manila, hindi ka nagpapaalam sa akin. Bakit napapaalam ako sa'yo? Bakit napapaalam? Bakit kasi yung nagpapadala ka ng pera, pinapadala mo sa kapatid mo? Sa amin, grocery na lang sa kagatas yung matatanggap namin. Di ba, ang sabi ng mama mo, sabi kasi ng mama mo, doon na lang ipadala kay Ronel o hindi kay Ronel sa kapatid mo. Para si Inday, na dito lang sa bahay para wala kang pagdududa kung mga lalaki. Anong ginawa mo?
Ginawa ko pa rin, pinapadala kita ng pira. Nagpunta ka Yun na yung last, yung napadala ng cover na napadala ka na lang isa, nasundan lang na isang beses napadala ka kasi yung sa motor. Yerdi mo, pinadala ko ka ng pira. Oh. Tipin mo naman, anong ba nakulang ko sa'yo? Oo, lahat yan, pero ikaw na yung nagdidesisyon, pinalaya mo na ako. Ano ba yung laya? Ikaw ikaw Wala ka palang pwede nakausap. Natalo ka sa bunga ng 20,000. Ako, 1,000 lang pinapadala mo, 800. Bakit binag-block mo ako sa cellphone? Anong 800? 800? 1,000. O, nandun sa asawa ni Kuya. Doon ka na napapadala sa asawa ni Kuya. Manghiram. Oh, kayo nagpadala ko lang sa padala ko ni asawa ni Kuya ni mo. Siyempre, pinapatyan ako ng cellphone ng mama mo. Oh, magpadala ako. Bakit si Kuya? Bakit si Mama? Ikaw lang ba yung intendinin niya? Maraming pinapadalan si Mama. Magpadala ako. Makinig po kay mama at saka sir. Attorney Garrett. Yes, sir, Rafi. Okay, nakamonitor ka ba kanina pa? Yes, sir. Mukhang mainit yung sigawan. Okay, so willing magtistigo itong kapatid ni babae na itong kanyang sister ay lalakero at nakipagrelasyon sa mga lalaki, nakipaglandian sa mga lalaki. Tatanggapin ba sa korte yung pagtitistigo ng kapatid ni babae laban sa kanyang sister mismo? Yes, sir, Rafi. Definitely tatanggapin po dahil siya ay tinatawag natin na competent witness or pwede niya namang i-relay sa court ang kanyang personal na nakita. Ang magandang factor dito, sir, Rafi, is that bilang kapatid, dadagdagan ng dagdag na credibility ng korte ang kanyang sasabihin dahil there is less reason for him to lag in court. Ayun. So, ano maging kaso nitong si babae kung magtistigo na po si lalaki na sabihin, yes, yung kapatid kong yan, lalakero, nagipaglandi sa mga lalaki, nagipagrelasyon sa mga lalaki, anong pwede may kaso? Yes, sir. Ang ihasampa po natin dito is yung crime of adultery, Sir Rafi, or yung crime na nakokomit ng isang babae kapag siya ay kasal at nakipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Ang penalty po nito is prison correctional medium to maximum or 4 years to 6 years. So, Sir Rafi, Ayun, sige. Salamat, Attorney Garrett. no problem, sir. Ayan, ma'am, Mrs., nagsalita na po yung batas. Adultery po, pag nagtistigo po yung kapatid ninyo. Saka pa naman po siya nagaganyan. Masyadong lalapit na po ako umalis. Wala siyang kwenta kausap. Yan na yun nagpagkakibalay. Sir, umiyak na po si Mrs. Okay ako dito. Wala na po. Ipakulong ko talaga yan po. Yung anak ko po, ipalitis ko yan po. Idol. Papa-DNA test, sige po. Kukunin Bakit ka nagdududa? Kukunin ko yung anak ko. Hindi ibigay sa pinanal ko po. Sabi nila po. Hindi, teka muna, sir. Ilang taon po yung bata? 2 taon na yung lalaki po na sinabi na hindi anak ko po. Sir, kung hindi nyo anak din, huwag nyo kunin. Hindi nyo pala anak. Ba't nyo pag-iinteresan? Yung sarili mo lang inisip mo. Sige po. Ayong pangalan na lang po. Pinalaya na niya ako. Tapos yun, sinabi mo pa nga sa akin, pinapalaya na kita. Hindi mo na ako, hindi mo na ako pakialaman. Ba't niya yun nangyari sa'yo? Anong pinakalaman? Kasal tayo. Wala tayong pirmahan. Ginawa mo. Pagtatrabaho ko sa ibang bansa. Ay, bakit ka magtrabaho? Hindi ka naman, hindi ako nakulang. Kulang, pero kasi ang sakit mo magsalita sa amin. Kumakain na kami sa pera mo. Pero ang sakit sa amin, may marinig yung masakit ng salita. Hindi kinakaya. Ang unggoy, minom na tubig. Nagpinaguitan, nagpapagod, nagtitinda ng saging. Okay na, sir. Mabubuhay ba sa ganyan? No, kumakain na kami, padala mo, pero marami Tingnan mo ako, umayat na ako sa isip ko tayo. Pati yung anak natin, iniwan mo. Maliit pa, hindi ka nag-aaral sa atin. Ang sinabi mo ko ha, asawa lang taka sa papel. Ang minutes contract hawak ko. Ang sawi ko, hindi kita mahal. Asawa lang kita sa papel. Yun ang sinabi mo. Bakit mo ba? Ayaw na sa iyo yung tao. Bakit pinipilit mo pa? Ano nga yun? Bakit ka pakasal ka sa akin dati? Pagkasabi mo pa, kasama ka sa Manila ngayon. Habol-habol ang mama mo doon sa probinsya. Bago pa lang yun, no? Bago. Kung bago, tingnan mo yung ugat ko, nagbabago. Nagkasama na. Sir, Atol po. Sabi pa rin yung biyanan ko po, hindi siya natatakot sa iyo po. Yung biyanan ko po, sabi niya, hindi ako matatakot kay Sir Tol po. Okay. Sir, willing ka ba magsampa ng kaso, sir? Opo. Okay. Paano yan, madam? Magsasampa ng Pati kaso? lalaki, pagkulong ko yan ng pati lalaki po. Magsasampa po ng kaso. Itong Mga kareaksyon, after nako natanaw ang whole video, usara gyud ka butang ang nisulod sa akong hunahuna. Lisod gyud ni nga sitwasyon. Dili tungod kay komplikado ang story, pero tungod kay pamilya ang involved. Kay kung stranger ang kontra, pwede pa nimo likayan. Pero kung pamilya na gani, lahi na gyud ang kasakit.
kay sila baya unta ang first people nga dapat imong masaligan. Kabalo mo unsay akong nabantayan, dili lang ang issue ang sakit paminawon. Apil pod ang mga pulong nga gipanghisgutan. Kay usahay ang pinakasakit dili man gyud ang gibuhat sa tao. Ang pinakasakit mautong mga pulong nga dili na nimo malimtan. Gingon pud sa video nga permi daw siya tawagon og unggoy, which is ang mister, no? Basin sa uban katawanan lang na, pero sa psychology, repeated humiliation changes how a person sees himself. Kung permi nimo madunggan ang parehas nga insult, moabot ang panahon ikaw mismo magsugod na pud og tuo ana. Kabalo ba mo nga nung masakit kung pamilya ang muingon ug mga ingana? Kay natural sa tao nga gusto ta, accepted ta sa atong pamilya. Gusto ta nga sila ang una nga musupport nato. Maunang kung sila mismo ang mudown nimo, doble ang kasakit. Mao bitaw nga usahay ang uban moingon, binuang raman to, joke ra gud. Pero ang pangutana, parehas ba mo o pagdawat sa maong joke? Kay dili man tanan tao parehas og emotional capacity. Ang usa makatawa o sa dihang mahimong trauma na di ay sa lain. Sa psychology, naatay gitawag og self-worth. Mauna ang value nga imong gihatag sa imong kaugalingon. Kung adlaw-adlaw ka ginaingnan nga wala kay pulos, bati kag naong, dili ka enough, sa kadugayan ana, dili lang kay ang uban ang mutuo ana, ikaw na mismo ang makatuo. Nakadungog pud ta og aligasyon nga nagduda siya sa iyang ikaduhang anak, no? Karon dili nato na hukman kay wala man ta kabalo sa tibok story gyud. Pero sa psychology ang ato ang hisgutan, kung mawala ang trust, mausab gyud ang panghuna-huna sa usa ka tawo. Ang ordinaryo nga butang mahimong suspicious. Ang simple nga panghitabo murag daghan na dayon ug meaning. Dili tungod kay gusto siya problema, kundili kay nahadlok na siya nga masakitan pag-usab. Kabalo mo daghan kaayo og relasyon ang wala naguba tungod sa third party, wala po tungod sa kwarta. Ang uban naguba tungod kay dugay na kaayo nga wala na istoryahi ang ilang kipang bati. Sige lang og tago, sige lang og antos, hangtod nga usa ka adlaw nibuto na lang tanan. Mo ni akong gusto nga lesson nga inyong madala. Ayaw gyud i-underestimate ang epekto sa inyong mga pulong. Kay ang samad sa lawas pwede pa na maayo, pero ang samad nga nahimo sa insulto usahay hangtod pagtigulang dala gihapon sa usa ka tawo. Mga kareaksyon na ako'y usa pagyud ka observation ani nga story, no? Sa akong tan-aw, dili lang ni problema sa mag-asawa. Murag niabot na sa punto nga naapil na ang ubang tawo. Ug kabalo ba mo sa psychology kung daghan na kaayo ang maapil sa usa ka conflict, kasagaran mas lisod na gyud ni siya sulbaron. Normal ra gyud nga kung naatay problema mangita taog tawo nga atong kasaligan. Pwede si mama, si papa, si igsuon o close friend. Wala man siya'y sayop ana. Pero usahay, imbis nga ma-resolve ang problema, mas mudako na hinuon. Kay kada tawo nga makadungog sa story, napud na siya'y kaugalingong opinion. Mao nga usahay, ang original nga issue mawala na. Ang mabilin, kabalo ba mo, puro na lang kasuko o pride. Kabalo ba mo unsay mahitabo kung taas na kaayo ang emosyon? Dili na parehas ang atong paghuna-huna. Kung nasakitan ta, mas dali ta makakita og sayop sa lain. Kung suko ta, usahay dili na nato makita ang atong kaugalingong sayop. Mao bitaw nga sa psychology giingon nila high emotion, low
judgment. Kung taas ang emosyon, usahay mo baba ang atong ability nga maghuna-huna ug klaro. Sa akong tan-aw, no, daghan kaayong relasyon ang wala naguba tungod sa kakulang sa love o gugma. Ang uban naguba tungod kay wala na gyud nagsinabtanay. Kada istorya mahimong lalis, kada pangutana mahimong away. Hangtod nga moabot ang panahon, mas komportable na silang maghilom kaysa magstorya. Naabot tay usa ka butang kinahanglan bantayan. Kanang sigita og assume kay kung wala na ang trust, bisan wala pa nahuman og explain ang usa ka tawo, naa na dayon tay conclusion. Mao na ang delikado kay usahay dili na facts o kamatuoran ang atong gisunod, ang atong emotions na. Hatagan ta mo og simple nga example, no. Na late lang ang imong partner o uli. Kung healthy ang inyong relationship, mangutana lang ka, okay ra ka? Okay ra kami? Okay ra ka di? Pero kung dugay na, nga naamoy trust issues, lahi na dayon ang musulod sa huna-huna. Asa kaha siya gikan, kinsa kaha ni iyang kauban, mao na ang epekto kung ang trust magsugod na og kaguba. Na ako'y gusto nga dili nato kalimtan, no, kini ang bata. Kaysa tanang family conflict, kasagaran ang bata ang walay sala, pero siya ang unang makafeel sa epekto. Bisan dili pa siya kasabot sa tanan, mafeel man gyud niya kung permi na lang na ay tensyon sa balay. Mafeel niya kung permi na lang adunay kasuko o kana mahimong makaapekto sa iyang pagdako. Mao nga kung naamoy problema isip mag-asawa, paningkamuti nga dili ninyo himuon ang bata nga middleman. Dili siya messenger, dili siya referee ug labaw sa tanan, dili siya angay mahimong armas sa inyong away. Kay ang bata gusto ra gyud na ug usa ka butang peaceful nga pamilya. Mga kareaksyon usahay dili kinahanglan nga mudaog ta sa argumento. Ang mas importante, dili mawala ang respeto. Kay kung mawala ang respeto, sunod ana, mawala pud ang trust. Ug kung mawala ang trust, lisod na kaayo ibalik. Kung naa kay problema sa imong partner, ayaw dayon padala sa emosyon, paminawa sa ang iyang side. Ayaw pagdesisyon kung init pa ang ulo ug ayaw tuguti nga ang pride ang mahimong driver sa imong decisions. Kay usahay, usa lang ka sentence nga imong masulti, mahimong hinungdan sa permanenteng pagkaguba sa inyong relasyon. Mga kareaksyon human nato na tan-aw ang tibuok story. Usa gyud kabutang ang akong na-realize. Dili gyud lalim kung ang pamilya nga dapat unta mao ang imong safe place, mahimong source sa imong stress ug emotional pain. Kaysa psychology, ang pamilya unta ang unang lugar diin nato ma-feel ang love, acceptance ug security. Pero kung ang balay mismo ang puno sa away, dili lang relasyon ang madaot, apil ang emotional health sa matag usa. Kabalo ba mo unsay isa sa pinakalisod kontrolon? Ang kasuko. Kay kung grabe na ang kasakit nga imong na-feel, usahay dili na ang imong utok ang nagdala sa imong desisyon, ang imong emotions na. Mao bitaw nga daghan kaayo og tawo nga nakasulti og mga pulong nga ilang gimahayan paglabay sa panahon. Kay kung init pa ang ulo, dili gyud ta kaayo ka think clearly. Sa psychology, adunay simple nga principle. Don't make permanent decisions based on temporary emotions. Kay ang kasuko muhunong rana, pero ang epekto sa imong gibuhat o gisulti, basin magpabilin na forever.
sana all may forever. Maunang importante gyud nga before ta mo react, muhunong sa takajut ug mangutana sa atong kaugalingon. Makasulbad ba ni sa problema o makadugang lang? Taghan ang nagaingon lisod man gud magpasaylo. Tinuod gyud na dili gyud sayon ang forgiveness. Pero gusto nako klaruhon ang pagpasaylo dili pasabot nga okay ra ang nahitabo ug dili pud pasabot nga kalimtan na nimo ang tanan. Sa psychology, ang forgiveness usahay para pud na sa imong kaugalingon. Aron dili ang kasakit ang magkontrol sa imong kinabuhi. Kung permi man lang ta magpuyo sa kasakit, kita ra gihapon ang kapuyon. Kita ra gihapon ang ma-stress. Mao nang usahay ang best revenge dili ang pagbalos. Ang best revenge mao ang pagbangon, pag-improve sa imong kaugalingon ug pagpadayon sa imong kinabuhi. Kung naaman gani mo'y misunderstanding sa inyong partner, no, ayaw gyud mo padala dayon sa pride. Kay ang pride usahay mao gyud na ang pinakadako nga barrier para dili mo magkaistorya ug tarong. Remember, communication is not about proving nga ikaw ang sakto. Communication is about understanding each other. Ug para pud sa mga ginikanan nga nagtan-aw karon, usa lang akong hangyo. Ayaw ninyo himua ang inyong mga anak nga maipit sa problema sa mga adults, kay ang bata dili man na niya masabtan ang tanan, pero ma-feel gyud niya ang tensyon, ma-feel niya ang kahadlok, ma-feel niya nga adunay dili maayo nga nahitabo sa ilang pamilya. Ug kana mahimong madala niya hangtod pagdako. Mga kareaksyon, mauni tingali ang pinakadako nga lesson nga atong makuha ani nga story. Dili tanan nga away kinahanglan adunay winner. Kay usahay, bisa nakadaog ka sa argumento, napildi pod ang imong relasyon. Bisa napildi nimo ang imong partner, ang pamilya man hinuon ang nawad-an. Maunang before ta mo react, mangutan-on sa nato ang atong kaugalingon. Unsay mahimong epekto ani 5 years from now. Kay ang desisyon nga atong himuon karon mahimong future sa atong pamilya. In my personal point of view, dili nako tan-awon ang usa ka story aron mangita dayon og sayop, no. Mas gusto nako sabton ni nganong nakaabot sila ana nga sitwasyon. Kay kung masabtan nato ang human behavior, mas dako ang chance nga malikayan nato ang parehas nga problema sa atong kaugalingong pamilya. Psychology is not about judging people. It's about understanding people. Mga kareaksyon, disclaimer lang, no. Gusto lang nako ipahinumdum nga ang analysis nga akong gi-share karon is for educational ug informational purpose only. Ang mga statements nga atong nadunggan sa raw video mao ang mga pahayag o aligasyon sa mga involved na individuals. Dili ni legal judgment o dili po ni diagnosis sa bisan kinsa. Kung adunay legal issues nga involved, ang hustong proseso ug ang mga proper authorities gihapon ang adunay katungod sa pagdesisyon based sa evidence. Ang atuang tumong diri ang pagkat-on sa psychology sa human behavior ug ang mga lessons nga pwede nato ma-apply sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga kareaksyon, kung naakay usa ka lesson nga nakuha ani nga video, pwede ba nimo isulat sa comment section ug palihog i-apply pud nato sa atong kaugalingong pamilya. Kay usahay ang pinakadako nga pagbag-o magsugod ra gyud sa usa ka tawo nga willing maminaw, musabot ug magpugong sa iyang emosyon. Kung nakarelate ka sa atong psychological analysis, don't forget to like, share, o subscribe. O gusto nako mabasahan ang inyong opinion. Para ninyo, unsa gyud ang pinakadako nga lesson nga inyong nakuha ani nga story. Daghang salamat sa inyong suporta. Mga kareaksyon, kita-kits sa susunod na psychological reaction analysis. God bless po. Ingat.